Wala kang kwenta. Palamunin lang kita. Habang nagpapakasarap si David sa katawan ng iba, nakaluhod si Valeria, kinukuskos ang sahig ng mansyon, 10 taong sakripisyo, sinuklian ng lason sa baso. Ngunit nang malagok ng malupit na biyenan ang sanang kamatayan niya, nagbago ang ikot ng mundo. Hindi na siya iiyak. Wawasakin niya ang kahariang umalipin sa kanya. Handa na ba silang tikman ang bagsik ng misis na natutong lumaban? Huwag mong kalilimutan, Valeria. Isang hamak na tagapaghugas ka lang ng pinggan na pinulot namin sa kanal. Utang mo sa amin ang bawat butil ng kaning kinakain mo. Kaya huwag kang magreklamong pagod ka sa paghahanda ng pista. Ang bawat salita ni Doña Carmela ay tila mga latay ng latigo na humahagupit sa pandinig ni Valeria. Nanatiling nakayuko ang babae. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay habang abala sa paghiwa ng mga sangkap sa loob ng mainit at mausok na kusina. Sa labas ng mansyon, naririnig niya ang tawanan ng mga bisita, ang masayang tugtugin at ang pagkakagulo ng mga taong dumalo sa marangyang kaarawan ng kanyang biyenan. Ngunit sa sulok na ito, tanging ang tunog ng kutsilyo sa kahoy na sangkalan ang kanyang kasama. Ito rin ang araw ng ika-10 anibersaryo ng kasal nila ni David. Labis ang hapdi ng sugat sa kanyang hintuturo na nakuha niya sa kakamadali. Ngunit mas masakit ang katotohanang walang sino man sa bahay na yon ang nakaalala sa mahalagang araw na ito. Nagluto siya ng paboritong kaldereta ni David, umaasang kahit sa isang sulyap o isang simpleng pasasalamat ay maramdaman niyang asawa pa rin ang turing sa kanya at hindi isang aliping walang bayad. Pumasok si David sa kusina. Sa halip na yakap o pagbati, isang malamig na tingin ang ipinukol nito sa kanya. Bilis-bilisan mo naman, Valeria. Nakakaya sa mga business partners ko kung maghihintay sila ng matagal. At ayusin mo ang itsura mo. Amoy bawang ka na naman. Utos ng asawa bago ito muling lumabas upang makisalamuha sa mga bisita. Naiwang mag-isa si Valeria. Ramdam ang pag-akyat ng pait sa kanyang lalamunan. Nanuyo ang kanyang bibig sa tindi ng pagod at emosyon. Kumuha siya ng isang basong kristal at nagsali ng sariwang lemon juice, ang tanging bagay na naisip niyang makakapagpalamig sa nag-aalab niyang dibdib. Inilapag niya muna ito sa counter upang tapusin ang huling putahe. Sa pamamagitan ng siwang ng pinto, nakita niya ang anino ng isang tao na pumasok mula sa likuran. Si David iyon. Akala niya ay bumalik ito para humingi ng paumanhin, ngunit nanatiling nakatago si Valeria sa dilim ng pantry. Nakita niya ang mabilis at tila bihasang paggalaw ng mga kamay ni David. May kinuha itong maliit na pakete mula sa kanyang bulsa at mabilis na ibinuhos ang puting pulbos sa loob ng basong iniwan ni Valeria. Pagkatapos ay mabilis din itong lumabas na tila walang nangyari. Nanigas ang buong katawan ni Valeria. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay tila naging bato. Ang tibok ng kanyang puso ay naging isang nakabibinging tambol sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang lumapit sa baso, tinititigan ang malinaw na likido na ngayon ay nagtataglay ng isang lihim na kamatayan. Ang taong pinag-alayan niya ng 10 taon ng pagsisilbi, ang lalaking ipinagtanggol niya laban sa lahat, ay siya palang nagnanais na tapusin ang kanyang hininga. Isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan, tila isang daluyong na nagnanais siyang malunod sa kawalan ng pag-asa. Bakit ang taong itinuring niyang mundo ang siyang naghahanda ng kanyang huling hantungan sa gitna ng isang pagdiriwang? Hoy, Valeria! Ano na namang tinatunganga mo riyan? Ang bagal-bagal mo talaga. Ang boses ni Doña Carmela ay muling dumagundong, kasunod ng padabog na pagbukas ng pinto ng kusina. Mabilis na humakbang ang matanda palapit sa kanya. Ang bawat tunog ng takong nito sa semento ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Nakanganga ka na naman sa basong yan habang naghihintay ang mga bisita sa laba? Napakawalang kwenta mo talagang asawa. Kahit simpleng pag-abot ng inumin ay kailangan pa kitang utusan? Hindi nakasagot si Valeria.
Ang kanyang lalamunan ay tila tinubuan ng mga tinik, ginagawang imposible ang paglabas ng kahit anong tunog. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa basong hawak niya. Ang basong alam niyang naglalaman ng kamatayan. Nais niyang sumigaw, nais niyang pigilan ng biyenan. Ngunit ang kanyang buong pagkatao ay binalot ng isang nakaparalisang takot. Uhaw na ako dahil sa init sa labas, at ikaw dito ay nagpapakasarap lang. Sa isang mabilis na galaw, inagaw ni Doña Carmela ang baso mula sa nanginginig na kamay ni Valeria. Ma, huwag po. Ang bulong na yon ay halos hindi narinig. Isang mahinang kaluskos lamang sa gitna ng ingay ng party sa kabilang silid. Ngunit huli na ang lahat. Sa isang malaking lagok, inubos ng matanda ang malamig na likido. Ang tunog ng paglunok nito ay tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa pandinig ni Valeria. Ilang sandali ang lumipas na tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang basong kristal ay dahan-dahang nawala sa pagkakahawak ni Doña Carmela. Nahulog ito sa sahig at nagkabasag-basag sa libu-libong maliliit na piraso na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng kusina. Ang matanda ay biglang napahawak sa kanyang leeg. Ang kanyang mukha na dati ay mapula dahil sa galit ay biglang nagbago ang kulay patungo sa isang nakapangingilabot na kaputlaan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Tila may hinahanap na hangin na hindi niya masumpungan. Ang bawat paghinga niya ay naging isang mahirap na pakikibaka. Isang tunog ng pagkakasakal na nagpapatindig ng balahibo ni Valeria. Bumagsak si Doña Carmela sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang mga daliri ay pilit na kumakapit sa laylayan ng damit ni Valeria. Humihingi ng tulong na hindi nito kayang ibigay. Eksaktong sa sandaling iyon ay bumukas ang pinto at pumasok si David. "Mama, anong nangyayari?" Ang boses ni David ay puno ng pagtataka na mabilis na napalitan ng isang matinding takot nang makita ang kanyang ina na nangingisay sa sahig. Ang kanyang paningin ay lumipat mula sa kanyang ina patungo sa mga basag na kristal at pagkatapos ay kay Valeria na nakatayo lamang doon, tila isang rebulto ng kawalan ng pag-asa. Nanlaki ang mga mata ni David. Ang takot sa kanyang mukha ay naging isang mapanganib na galit. Alam niya kung ano ang nasa loob ng basong yon. Alam niyang para kanino ang lason na yon. Ngunit sa halip na aminin ang kanyang kasalanan, mabilis na nag-isip ang kanyang madilim na utak ng isang paraan upang iligtas ang sarili. Lumapit si David sa kanyang ina at agad itong inalalayan. Halatang nag-aalala habang sumisigaw siya patungo sa mga bisita sa labas para humingi ng tulong. Ilang sandali pa, mabilis siyang lumingon kay Valeria. Ang kanyang tingin ay puno ng galit at matinding pagkadismaya. "Valeria, ano ang ginawa mo?" Mariin niyang tanong. Nanginginig ang boses sa tindi ng emosyon. "Ano ang inilagay mo sa inumin ni Mama?" Humakbang siya palapit. Bawat salita ay bumibigat sa hangin ng kusina. "Sa loob ng bahay na ito, nagawa mong ilagay siya sa panganib?" Naramdaman ni Valeria ang paghinto ng kanyang sariling paghinga. Ang bawat salita ni David ay tila isang kutsilyong ibinabaon sa kanyang puso. Ang lalaking nagtangkang pumatay sa kanya ay siya pa ngayong may lakas ng loob na ituro siya bilang salarin. Habang ang wangwang ng ambulansya ay unti-unting lumalapit mula sa malayo. Isang nakamamatay na katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa. Paano niya ipapaliwanag ang isang katotohanang walang sino man ang maniniwala, lalo na't ang ebidensya ng kanyang pagdurusa ay nasa loob na ng katawan ng babaeng laging nagpahirap sa kanya? Ang bawat hakbang sa mahabang pasilyo ng ospital ay tila nagpapadama kay Valeria ng bigat ng buong mundo. Ang amoy ng gamot at malinis na chemical ay humahalo sa amoy ng bawang na nanatili sa kanyang mga kamay. Isang paalala ng malupit na pagtatapos ng kanyang anibersaryo. Nakaupo siya sa isang malamig na upuang bakal, pinagmamasdan ng kanyang asawa na si David na pabalik-balik sa harap ng silid
kung nasaan ang kanyang ina, Valeria. Bakit ka ba naging pabaya? Ang boses ni David ay puno ng pekeng pighati. Ngunit sa pandinig ni Valeria, ito ay tila isang matalas na patalim. Alam mong masela ng tiyan ni Mama. Anong klaseng pagkain o inumin ba ang ibinigay mo sa kanya? Ngayon, baka maparatangan pa tayong nagpapabaya sa kanya. Tiningnan ni Valeria si David. Ang mga mata ng asawa ay basa, ngunit napansin ni Valeria na hindi ito namumula sa totoong pag-iyak. Ang bawat salita nito ay tila isang maingat na script na layuning ipasa sa kanya ang lahat ng sisi. Noong una, marahil ay naniwala siya. Noong una, marahil ay hihingi siya ng tawad at luluhod sa paanan nito. Ngunit ang imahe ni David na nagbubuhos ng pulbos sa kanyang baso ay tila isang uling na nakadikit na sa kanyang balintataw. Hindi ko alam, David. Malinis ang lahat ng inihanda ko. Mahinang sagot ni Valeria, ang kanyang boses ay patag, walang emosyong ipinapakita. Isang matunog na paglakad ng mamahaling sapatos ang bumasag sa katahimikan ng pasilyo. Dumating si Bianca, ang eleganteng business partner ni David. Ang kanyang pabango ay napakatapang, mabilis na pinalitan ang amoy ng ospital. Lumapit siya kay David at hinawakan ang braso nito nang may labis na pag-aalala. David, narinig ko ang nangyari. How is Doña Carmela? Tanong ni Bianca. Ang kanyang boses ay malambing ngunit may kakaibang tono na hindi maipaliwanag ni Valeria. Lumingon siya kay Valeria at nagpakita ng isang mapait na ngiti. Oh, Valeria, you look exhausted. Siguro ay dapat ka munang umuwi at magpahinga. Kami na ang bahala rito kay David. Naramdaman ni Valeria ang isang malalim na tusok sa kanyang dibdib. Ang paraan ng paghawak ni Bianca kay David at ang paraan ng pagtanggap ni David sa haplos na yon ay hindi normal para sa magkasosyo lamang sa negosyo. Tumayo si Valeria nang hindi nagsasalita. Kailangan niyang lumayo. Kailangan niyang makahinga. Naglakad siya patungo sa fire exit, ang lugar kung saan walang tao, at tanging ang sarili niyang hininga ang naririnig. Ngunit bago niya maitulak ang pinto, narinig niya ang mahinang pagbukas ng pinto sa likod niya at ang pamilyar na mga boses na bumubulong sa dilim ng hagdanan. Masyadong naging mabilis ang mga pangyayari, David. Hindi dapat ang nanay mo ang uminom niyon. Ang boses ni Bianca ay wala na ang tamis. Pinalitan ito ng isang malamig at kalkuladong tono. Kasalanan ng babaeng iyon. Kung hindi siya tanga, sana ay tapos na ang lahat ngayon. Sagot ni David. Ang boses niya ay puno ng gigil at puot na hindi kailanman naririnig ni Valeria sa loob ng 10 taon. Huminahon ka. Ang mahalaga, buhay pa ang asawa mo. Pero kailangan nating kumilos ng mabilis. Bulong muli ni Bianca. Paano na ang 50 million pesos na insurance kung buhay pa ang asawa mo? Baon na tayo sa utang, David. Hindi na makakapaghintay ang mga pinagkakautangan natin. Ang numerong iyon, 50 milyong piso, ay tila isang malakas na pagsabog sa isipan ni Valeria. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at napakapit siya sa malamig na hawakan ng pinto upang hindi matumba. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay ay hindi lamang siya gustong saktan, kundi nais siyang gawing paraan upang bayaran ang kanyang mga pagkakamali sa pera. Pumunta si Valeria sa tapat ng isang malaking salamin sa dulo ng pasilyo. Tinitigan niya ang kanyang sariling refleksyon. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang balat ay tila nawala ng sigla, at ang kanyang mga mata ay puno ng isang lumbay na tila hinalukay mula sa kailaliman ng lupa. Mukha siyang isang matandang babaeng iniwan na ng panahon. 10 taon, siyang naging alipin ng pag-ibig na isa palang bitag. Isang mapait na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang bawat patak ng luha na nais lumabas ay kanyang pinigil. Sa loob ng malamig na ospital na yon, sa gitna ng amoy ng kamatayan at kasinungalingan, may isang bagay na unti-unting namamatay sa loob niya, ang kanyang pagiging martir.
At sa pagkamatay niyon, ay ang pagsilang ng isang babaeng wala nang balak pang magpaapi. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila bumubulong ng isang bagong pangalan, isang bagong misyon. Ang utang na loob na laging ibinabato sa kanya ay tila mga tanikalang isa-isang napuputol. Ngunit paano niya lalabanan ang 2 taong handang pumatay para sa 50 milyong piso habang siya ay wala kahit isang kusing sa kanyang bulsa? Ang mansyong dati ay itinuturing niyang kanlungan ay tila naging isang malaking kabaong nang hakbangin ni Valeria ang pintuan nito ng mag-isa. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay nakabibingi. Tila bawat sulok ay may matang nagmamasid at humuhusga sa kanya. Walang David na naguutos, walang Doña Carmela na sumisigaw. Sa gitna ng dilim, tanging ang tunog ng sariling paghinga ni Valeria ang kasama niya. Dumiretso siya sa opisina ni David. Ang silid na kailanman ay hindi niya pinangahasang pasukin nang walang pahintulot. Ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig ay tila nagiiwan ng bakas ng kanyang paghihimagsik. Alam niyang may itinatago ang kanyang asawa, isang baho na higit pa sa lason na pumatay sa katahimikan ng kanilang tahanan. Gamit ang isang maliit na hair clip, pilit niyang binuksan ang drawer sa ilalim ng desk ni David. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang bawat segundo ay tila isang oras ng paghihintay sa takot na baka biglang bumukas ang pinto. Nang marinig ang mahinang tunog ng pagbukas ng lock, bumulaga sa kanya ang tumpok ng mga papeles. Doon niya nakita ang isang asul na folder. Ang pamagat nito ay sapat na upang patigilin ang tibok ng kanyang puso. Life Insurance Policy. Sa loob niyon, nakasulat ang kanyang pangalan bilang insured at si David ang tanging beneficiary. Ang halaga ay eksaktong 50 milyong piso. Ngunit ang mas nakapanghihilo ay ang pirma sa ilalim, ang kanyang pangalan na isulat sa isang paraang halos perpektong gaya ng kanyang sulat kamay. Ngunit alam niyang kailanman ay hindi niya hinawakan ng ballpen para sa dokumentong ito. Peke! Ang bulong ni Valeria ay tila isang sumpa sa hangin. Ang tinta sa papel ay tila nagbago ang kulay, naging pula gaya ng dugo sa kanyang paningin. Hindi pa siya natapos. Sa ilalim ng mga dokumento ng insurance ay ang mga bank statements. Ang mga numero ay nakasulat sa pula, mga utang na umaabot sa milyon-milyong piso. At sa gitna ng mga bayaring iyon, nakita niya ang mga resibo mula sa mamahaling tindahan ng alahas. Isang resibo para sa isang diamanteng singsing na binili. Isang linggo lang ang nakalilipas. Isang singsing na kailanman ay hindi dumampi sa kanyang daliri, kundi marahil ay kuminang na sa kamay ni Bianca. Isang mahinang tunog ng pagbukas ng pinto ang nagpalingon kay Valeria. Sa may pintuan, nakatayo ang matandang si Mang Luis, ang tanging katulong na nanatiling tahimik sa gitna ng lahat ng gulo. May dala itong isang basong tubig at dahan-dahang lumapit. Hindi ito nagtanong kung bakit naroon si Valeria. Hindi rin ito nagpakita ng gulat sa mga papeles na nakakalat. Inilapag ni Mang Luis ang tubig sa lamesa at tumingin ng diretso sa mga mata ni Valeria. Ang katotohanan, Ma'am Valeria, ay gaya ng tubig sa baso. Kahit anong takip mo, darating ang oras na aapaw ito. Mahinang sabi ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng pait at simpatya. Pagkatapos ay tumalikod ito at lumabas, tila isang aninong saksi sa lahat ng dusa ni Valeria. Naiwang muli si Valeria sa gitna ng kanyang pagkawasak. Ang bawat impormasyong kanyang natuklasan ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang puso. Ang lalaking pinagsilbihan niya, ang pamilyang inakala niyang kanlungan niya, ay isa palang malaking bitag na naghihintay lamang na sumara at pumatay sa kanya. Kinuha niya ang kanyang cellphone upang tingnan ang oras, ngunit isang mensahe ang bumulaga sa kanyang screen. Mula ito kay Tita Flor, ang kaisa-isang kamag-anak na nagpalaki sa kanya sa probinsya na ngayon ay may malalang sakit sa puso. Anak, pasensya na kung naistorbo kita. Gusto ko lang itanong kung kailan mo maipapadala ang pang-opera ko. Sabi ni David nung tumawag ako kagabi, nanakawan daw kayo
At wala ka na ring pera sa bangko mo. Huwag kang mag-alala sa akin anak, kaya ko pa naman. Mag-ingat ka riyan. Ang bawat salita sa text ni Tita Flor ay tila isang mainit na bakal na idiniit sa balat ni Valeria. Ang perang pinag-ipunan niya mula sa kanyang mga lihim na pagtatrabaho sa labas, ang perang inilaan niya para sa buhay ng kanyang tiyahin ay kinuha rin ni David. At mas masakit pa, ginamit pa nito ang kasinungalingan upang palabasin siyang walang kwentang pamangkin. Ang gigil na nararamdaman ni Valeria ay hindi na maapula. Ang kanyang mga luha ay tuluyang natuyo, pinalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Maingat niyang itinupi ang mga papeles ng insurance at ibinalik sa eksaktong pwesto nito, tila walang nangyari. Pinunasan niya ang kanyang muka at tumayo ng tuwid. Kung nais ni David ng isang palabas, ibibigay niya ito. Kung nais ni David ng isang biktima, magpapanggap siya. Ngunit sa ilalim ng bawat ngiti at bawat opo mahal ay isang planong dahan-dahang bubuo ng sariling kabaong ni David. Dinampot niya ang kanyang cellphone at mabilis na nag-type ng isang mensahe sa isang numerong matagal na niyang hindi tinatawagan. Isang pangalan na mula sa kanyang nakaraan, ang tanging taong alam niyang makakatulong sa kanya sa gitna ng madilim na kakahuyan na ito. Attorney Renzo, kailangan ko ng tulong mo. Buhay ko ang nakataya. Ang bawat salita ni Tita Flor sa kabilang linya ay tila mga butil ng asidong tumatagas sa puso ni Valeria. Ang boses ng matanda ay mahina, puno ng paghingi ng paumanhin na hindi naman dapat sa kanya nagmumula. Anak, huwag mong pilitin kung wala talaga. Sinabi ni David na kailangan niyo rin ng pera dahil sa nangyari kay Doña Carmela. Ayos lang ako, Valeria. Marahil ay hanggang dito na lang talaga ang hiram kong buhay. Ibinaba ni Valeria ang telepono nang hindi na nakasagot. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang sariling palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Ngunit ang sakit na yon ay wala pa sa kalingkingan ng puot na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Ang 500,000 piso na pinaghirapan niya, ang bawat puyat, ang bawat lihim na paggawa ng mga order na kakanin at pagtitipid sa sariling pagkain ay nilustay ng lalaking tinawag niyang mahal sa loob ng 10 taon. Narinig niya ang tunog ng sasakyan ni David na pumasok sa garahe. Ang bawat pag-ikot ng gulong sa graba ay tila naghuhukay ng mas malalim na libingan para sa kanilang relasyon. Pumasok si David sa loob ng bahay, maluwag ang kurbata at bakas ang pagod sa mukha. Ngunit sa likod ng pagod na yon, nakita ni Valeria ang isang kakaibang kinang sa mga mata nito. Isang kinang ng tagumpay na nakatago sa ilalim ng pekeng pag-aalala. David, tumawag si Tita Flor. Mahinang panimula ni Valeria. Pinilit niyang panatilihing kalmado ang kanyang boses, kahit na ang bawat himaymay ng kanyang puso ay nais nang sumigaw. Nasaan ang 500,000 piso sa joint account natin? Sabi mo ay nanakaw ito, pero kailan at paano? Huminto si David sa kanyang paglalakad at lumingon kay Valeria. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago, naging matigas at puno ng depensa. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Iyan ba talaga ang uunahin mo ngayon, Valeria? Ang nanay ko ay nasa ospital, nag-aagaw buhay dahil sa kapabayaan mo. At pera pa rin ang nasa isip mo. Napakawalang puso mo. Pera ko yon, David. Pera yon para sa operasyon ng tiyahin ko. Giit ni Valeria. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig ng diretso sa asawa. Lumapit si David sa kanya. Ang kanyang presensya ay tila isang anino na nagnanais siyang lamunin. Pera natin yon. Asawa mo ako. At sa batas ng bahay na ito, ako ang nagdedesisyon kung saan mapupunta ang bawat sentimo. Ninakaw ang pera na wala sa isang maling transaksyon at wala ka nang magagawa roon. Bakit ba ang kulit mo? Gusto mo bang palayasin kita rito para doon ka na lang mag-ingay sa kalsada? Sa gitna ng panunumbat ni David,
Tumunog ang cellphone nito sa ibabaw ng lamesa. Isang notification mula sa social media ang lumitaw sa screen. Hindi napigilan ni Valeria na sulyapan ito. Isang bagong post mula kay Bianca. Isang larawan ng isang kamay na may suot na diamanteng singsing na may caption na, "A gift from someone who truly knows my worth." 500,000 well spent. Ang bawat piraso ng puzzle ay tuluyan ng nabuo sa isipan ni Valeria. Ang 500,000 piso na para sana sa dugtong na buhay ni Tita Flor ay naging isang palamuti sa daliri ng kabit ng kanyang asawa. Ang bawat pangungutya ni David, ang bawat gaslighting na ginagawa nito sa kanya, ay tila mga basag na kristal na kanyang nilunok ng buong buo. Isang nakatatakot na katahimikan ang namayani sa silid. Inasahan ni David na iiyak si Valeria. Naluluhod ito at hihingi ng tawad gaya ng laging ginagawa nito sa loob ng 10 taon. Ngunit sa halip na luha, isang banayad at matamis na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Valeria. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata na tila mga bangin ng kadiliman. "Naiintindihan ko na, mahal," mahinang sabi ni Valeria. Ang kanyang boses ay malambing, tila isang oyayi na nagpapatulog sa isang biktima. "Tama ka. Ang mahalaga ay ang pamilya natin. Pasensya na kung naging makulit ako. Hayaan mo, gagawin ko ang lahat para makabawi sa inyo ni Mama." Nakalabas ang isang buntong hininga ng kaluwagan mula kay David. Sa akalang muli na naman niyang napaamo ang kanyang asawa. Hindi niya napansin ang paraan ng paghawak ni Valeria sa lumang rosaryo ni Tita Flor sa loob ng kanyang bulsa. Ang mga butil nito ay bumaon ng malalim sa kanyang palad, nag-iiwan ng mga pulang marka na tila mga latay ng isang sumpa. Sa gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si David sa kanilang kama, nakatayo si Valeria sa may bintana, pinagmamasdan ng buwan na tila isang malamig na saksi. Ang kanyang pag-ibig para kay David ay tuluyan ng pumanaw at sa puntod niyon ay walang itatanim na bulaklak kundi isang matulis na katarungan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagpadala ng mensahe kay Attorney Renzo. Ang bawat letra ay tila isang hakbang papalayo sa kanyang lumang buhay. Ilang taon na nga ba ang lumipas mula nang huling maramdaman ni Valeria ang init ng kape na hindi hinaluan ng pait ng pagsisisi. Sa loob ng isang maliit at tagong coffee shop sa labas ng maingay na palengke, nakaupo siya sa tapat ng isang lalaking tila isang anino mula sa kanyang masayang nakaraan. Ang amoy ng sariwang barako ay sumasayaw sa hangin, ngunit para kay Valeria, ang bawat hininga ay tila isang nakaw na sandali ng kalayaan. Si Attorney Renzo Cruz ay hindi nagbago. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas ngunit may taglay na malasakit na matagal nang ipinagkait kay Valeria sa loob ng mansyon ng mga Soriano. Nang ilapag ni Valeria ang mga kopya ng insurance policy at ang mga bank statement sa ibabaw ng lamesa, nakita niya ang pagigting ng panganang abogado. "Valeria, anong ginawa nila sa'yo?" Ang boses ni Renzo ay mahina, puno ng hindi makapaniwalang galit. "Bakit tila hinalukay ka mula sa hukay ng pagdurusa? 10 years, Valeria. 10 years kang nawala para lang mauwi sa ganito? Hindi ito ang oras para sa awa, Renzo," mahinang sagot ni Valeria. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa mainit na tasa. Tila doon niya kinukuha ang lakas upang hindi manginig. "Kailangan ko ng katarungan, hindi lang para sa akin, kundi para kay Tita Flor. Ninakaw ni David ang buhay namin at ngayon, nais niyang kitlin ang sa akin para sa 50 milyong piso." Ipinaliwanag ni Renzo ang bigat ng sitwasyon, ang pekeng pirma sa insurance at ang pagtatangkang paglalason ay sapat na upang mabulok si David sa kulungan. Ngunit kailangan nila ng matibay na ebidensya na hindi kayang baluktutin ng pera ng mga Soriano. "Dangerous ang laro mo, Valeria. David is desperate. Ayon sa mga source ko, hindi lang sa bangko siya baon sa utang. May mga utang siya sa mga sindikato na hindi tumatanggap ng sorry
bilang bayad. He needs that insurance money more than his own life. Kinuha ni Renzo ang isang maliit na itim na kahon mula sa kanyang bag at iniabot ito kay Valeria. Sa loob niyo ay isang hidden camera na kasing liit lamang ng butones. Ito ang magiging mata mo sa loob ng mansyon. Itago mo ito sa lugar kung saan malaya siyang naglalabas ng kanyang tunay na kulay. At higit sa lahat, Valeria, maging ang pinakamahusay na actress sa buong buhay mo. Maging ang perpektong asawa. Hayaan mong isipin niyang kontrolado ka niya hanggang sa siya mismo ang humukay ng sarili niyang libingan. Sa sandaling iyon, isang hindi inaasahang emosyon ang humaplos sa puso ni Valeria. Nakita ni Renzo ang isang luhang pilit na kumakawala sa mata ng babae. Hindi ito luha ng kahinaan, kundi luha ng isang taong muling nakaramdam na hindi siya nag-iisa sa laban. Dahan-dahang iniabot ni Renzo ang kanyang malinis na panyo. Ang dampi ng tela sa kanyang balat ay tila isang pangako ng proteksyon, isang simpleng respeto na tila isang gintong hiyas sa gitna ng basurang buhay ni Valeria. Salamat, Renzo, bulong ni Valeria. Sa maikling sandaling iyon, ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang panalangin. Isang sandali ng katahimikan na walang halong panunumbat o utos. Ngunit ang bawat panaginip ay may hangganan. Kailangan nang bumalik ni Valeria sa impyernong kanyang kinalululanan. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng jeepney pabalik sa mansyon ay tila paglapit sa bibig ng isang leon. Pagdating niya sa harap ng malaking gate, ang sikat ng araw ay tila naging malamig. Sa may balkonahe, nakaupo si Doña Carmela sa kanyang wheelchair, kakalabas lang ng ospital. Ang kanyang muka ay tila isang tuyong lupa na puno ng bitak at ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa papalapit na menahe ni Valeria. Saan ka nanggaling, babaeng gala? Kanina pa kita hinahanap para sa gamot ko. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang matalas na bato na ipinupukol sa kanya. Akala mo ba ay makakatakas ka na dahil lang sa nangyari? Hanggat nakatayo ang mansyong ito, pag-aari kita. Hindi sumagot si Valeria. Yumuko siya bilang tanda ng pekeng pagsunod, ngunit sa loob ng kanyang bulsa, mahigpit niyang hinahawakan ang maliit na kamera. Ang laro ay nagsisimula pa lamang at sa pagkakataong ito, hindi na siya ang biktima na madaling durugin. Hindi ka ba talaga marunong maghugas ng maayos, Valeria? Kaya siguro ako nalason dahil sa dumi ng kamay mo. Ang boses ni Doña Carmela ay pumailan lang sa loob ng kusina, matatalas na salitang tila mga bubog na bumabaon sa balat ni Valeria. Nakaupo ang matanda sa kanyang wheelchair. Nanlilisik ang mga mata habang pinapanood ang bawat galaw ng kanyang menahe. Pasensya na po, Mama. Lilinisin ko na lang po ulit. Mahinang tugon ni Valeria. Nanatili siyang nakayuko. Ang kanyang mga kamay ay nakalubog sa bula ng sabon. Sa labas, mukha siyang tupa na handang magpaalipin. Ngunit sa loob, ang kanyang isipan ay tila isang malupit na chessboard kung saan bawat hakbang ay maingat na kinalkula. Nang makaalis ang matanda upang magpahinga sa sala, mabilis na kumilos si Valeria. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay at tinungo ang opisina ni David sa ikalawang palapag. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabilis na tambol sa katahimikan ng mansyon. Alam niyang ito na ang pagkakataon niya habang naliligo ang kanyang asawa. Maingat niyang inilabas ang butones na kamera mula sa kanyang bulsa. Sa likod ng isang makapal at lumang aklat tungkol sa batas na kailanman ay hindi binabasa ni David, doon niya ito itinago. Ang maliit na lente ay tila isang mata ng katarungan na nakatitig sa gitna ng silid. Bago siya lumabas, kumuha siya ng isang maliit na sachet ng puting pulbos mula sa kanyang bulsa. Simpleng gawgaw lamang ito. Ngunit sa mata ng isang taong may madilim na sikreto, ito ay tila isang hatol ng bitay. Ibinuhos niya ng kaunti ang pulbos sa ibabaw ng makinis na desk ni David. Sapat lamang para mapansin ito ng sino mang lalapit. Sa tabi niyon,
Nag-iwan siya ng isang pirasong papel na may nakasulat na mga salitang tila isang bulong mula sa impyerno. Muntik na tayong matuklasan. Mabilis na bumalik si Valeria sa kanilang silid at pumasok sa banyo. Binuksan niya ang shower, hinayaang ang tunog ng tubig na bumabagsak sa tiles ay magsilbing panakip sa anumang ingay. Inilabas niya ang kanyang cellphone at ikinonekta ito sa hidden camera. Sa maliit na screen, nakita niya ang pagpasok ni David sa opisina. Ang kanyang asawa ay mukhang pagod, ang mga balikat ay nakalaylay habang papunta sa kanyang desk. Ngunit nang makita nito ang puting pulbos at ang note, biglang nanigas ang buong pagkatao ni David. Ang bawat bahagi ng kanyang mukha ay nawalan ng kulay, naging kasing puti ng pulbos na nasa harap niya. Nakita ni Valeria sa monitor ang panginginig ng mga kamay ni David habang pinupunasan nito ang pawis sa kanyang noo. Ang takot na naroon ay hindi lamang simpleng gulat. Ito ay isang malalim na paranoia na dahan-dahang kumakain sa kanyang kaluluwa. Doon, sa loob ng banyo habang dumadaloy ang mainit na tubig sa kanyang katawan, isang banayad na kanta ang dahan-dahang hinuni ni Valeria. Isang himig ng tagumpay sa gitna ng kalungkutan. Isang golden moment ng pagbawi ng kapangyarihan. Pinagmamasdan niya ang asawang dati ay itinuturing niyang Diyos, na ngayon ay mukhang isang takot na daga na hindi alam kung saan tatakbo. Nagsimulang maglakad ng pabalik-balik si David. Ang bawat hakbang nito sa alpombra ay tila mabilis at walang direksyon. Kinuha nito ang cellphone at mabilis na nag-dial ng isang numero. "Niloloko mo ba ako, Bianca?" Ang boses ni David ay pumiyok sa tindi ng takot at galit na narinig ni Valeria mula sa speaker ng kanyang phone. "Bakit mo dinala ang lason dito sa opisina ko? May nag-iwan ng note. May nakakaalam sa ginawa natin." Umigpit ang hawak ni Valeria sa kanyang cellphone. Ang bawat salita ni David ay sapat na upang mabulok ito sa bilangguan. Ngunit hindi pa sapat iyon. Nais niyang makita ang bawat piraso ng buhay ni David na gumuho, gaya ng pagguho ng kanyang puso sa loob ng 10 taon. "Ano? Hindi ikaw?" Sigaw muli ni David sa telepono. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang tumitingin sa paligid ng silid. Tila hinahanap ang isang kaaway na hindi niya nakikita. "Kung hindi ikaw, sino ang gumagawa nito sa akin?" Ang tinig ni Bianca sa telepono ay tila isang tunog ng kidlat sa gitna ng bagyo. "Ano ang pinagsasabi mo, David? Hindi ko alam ang sinasabi mong lason. At paano naman ako nakapasok sa opisina mo para maglagay ng kahit ano?" Ang pagtutol nito ay may halong pagtataka. Ngunit sa likod ng tunog ng linya, tila may pilit na pagsisikap na itago ang tunay na reaksyon. "Huwag mo akong lokohin, Bianca!" Galit na sigaw ni David. Ang kanyang boses ay nanlalaki sa kawalan ng kontrol. "Nasa desk ko ang pulbos na ginamit natin. At may note na, muntik na tayong matuklasan. Sino pa ba ang makakaalam nito kundi tayo lang?" Sa loob ng banyo, napangiti si Valeria habang pinapanood ang pag-uusap ng dalawa sa screen ng kanyang cellphone. Ang bawat salita nila ay tila musika sa kanyang pandinig. Isang patunay na ang kanyang laro ay nagbubunga na. "Kung hindi ako, sino pa ang naglalagay niyan sa opisina mo?" Ulit ni David. Ang kanyang tinig ay halos nagmamakaawa na. Baka si Valeria. May alam na ba siya? Si Valeria? Imposible. Mapapansin ang bahagyang pag-aalinlangan sa tinig ni Bianca. Alam mo naman na kahit gaano pa siya katanga, hindi siya hahantong sa ganoon. Hindi niya kaya. Baka naman may ibang tao lang na nagpapasok sa bahay na yon. Ngunit ang boses ni David ay tila napuno na ng paranoia. Pero paano kung alam niya? Paano kung nagpapanggap lang siyang tanga? Kailangan nating kumilos, Bianca. Kailangan nating tapusin ito bago mahuli ang lahat. Napatigil si Valeria sa kanyang ginagawa. Ang mga salita ni David tungkol sa pagtatago at pagtatapos nito ay tila nagpatunay na ang kanyang hinala noon ay tama. Hindi lamang pagtataksil ang kasalanan ng kanyang asawa, kundi isang balak na pumatay. Napakagatlabi siya
Ang kanyang puso ay tila bumibigat sa dami ng impormasyong kanyang natatanggap. Ngunit sa gitna ng sakit, isang lamig ng determinasyon ang bumabalot sa kanya. Hindi niya pinansin ang mga bulong ni David. Sa halip, bumalik siya sa kanyang sariling role. Habang patuloy na nagkakagulo sina David at Bianca sa telepono, nagluto si Valeria ng hapunan. Hindi ordinaryong hapunan. Paborito ni David ang niluluto niyang lengua estofado, isang putahing nangangailangan ng mahabang paghahanda at pagluluto. Ito ang kanyang paraan ng pag-aalok ng pagmamahal na alam niyang hindi naman matanggap ni David. Ito rin ang kanyang paraan upang masigurong marami siyang magagamit na oras para sa kanyang susunod na hakbang. Sa bawat pagbabalat ng patatas, sa bawat paghalo ng sarsa, tila naririnig niya ang mga salita ni Tita Flor na humihingi ng tulong at ang matalas ng ngiti ni Bianca habang suot ang diamanteng singsing. Ang lahat ng ito ay nagpatatag sa kanyang resolusyon. Matapos ang ilang oras, nakahain na ang hapagkainan. Ang mabangong amoy ng lengwa ay bumalot sa buong silid. Nang bumaba si David mula sa kanyang opisina, nakita niyang nakahanda na ang lahat. Ang kanyang mukha ay tila may bahid pa ng pagod at takot. Ngunit ang amoy ng pagkain ay tila nagpalambot sa kanyang mga kalamnan. "Valeria, mukhang masarap," sabi niya. Tila pinipilit na ibalik ang dating pag-uugali. "Salamat, mahal. Alam kong pagod ka. Masama ang pakiramdam ko kanina, pero pinilit kong magluto para sa'yo," sagot ni Valeria. Ang kanyang tinig ay malambing at puno ng pagmamalasakit na alam niyang kailangang ipakitang tunay. Nagpatuloy sila sa pagkain sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Ngunit habang nagbabahagi sila ng pagkain, hindi napigilan ni Valeria ang magtanim ng isa pang maliit na buto ng paghihinala sa isipan ni David. "Mahal, nabanggit ni Bianca kanina na baka kailangan mong mag-travel sa ibang bansa para sa isang business meeting. Mabuti na lang at narinig ko yon. Naalala ko tuloy, may nakita akong search history sa laptop mo kagabi." Nahinto si Valeria, tila nag-aalangan. "Ano ang search history?" tanong ni David. Bahagyang nagulat. Wala naman, mahal. Akala ko lang ay tungkol sa business mo. Pero parang nakita ko doon ang mga tanong tungkol sa paano kumukuha ng DNA at fingerprint sa lason. Akala ko lang naman nagre-research ka para sa isang kwento," sabi ni Valeria. Tinitingnan ng kanyang plato na parang wala siyang kinalaman. Nagulat si David, ngunit agad na nagkunwaring hindi ito pinansin. "Siguro ay may mga virus ang laptop ko. Valeria, huwag mo na lang pansinin yon. Baka nagkamali ka lang ng nakita." Ngunit sa loob ni Valeria, isang malamig na kasiyahan ang kanyang naramdaman. Ang binhi ng takot na kanyang itinanim ay nagsisimula ng lumaki. Hindi ito tungkol sa paglalason, kundi ang pagtatanim ng ideya na ang kanyang sariling asawa ay naghahanap ng paraan upang patunayan ang isang krimen na siya mismo ang gumawa. Ang bawat sulok ng mansyon ay tila naging isang repositoryo ng mga nawawalang alaala at material na bagay. Isang maagang umaga, ang boses ni Doña Carmela ay muling naging isang matalim na hiyaw na gumising sa katahimikan ng bahay. "Luis, Valeria, nasaan ang florera na galing pa sa Espanya? Ang Ming Dynasty na mangkok ko, bakit wala na sa pedestal?" Nagkukumahog na lumabas si Valeria mula sa kusina. Hawak ang isang basang-basahan. Nakita niya ang biyanan sa gitna ng sala. Nanginginig ang mga kamay habang itinuturo ang bakanting pwesto sa isang antigong aparador. Ang mukha ng matanda ay tila isang tuyong dahon na handang mabuway sa tindi ng pagkabigla. Ang mga gamit na yon ay ang kanyang kaisa-isang pagmamalaki, ang simbolo ng yaman na kanyang iniingatan ng higit pa sa kanyang sariling buhay. "Hindi ko po alam, Mama. Nililinis ko lang po ang dulo, pero hindi ko po napansin na nawawala na ang mga iyon," mahinang sagot ni Valeria. Pilit na itinatago ang isang lihim na kaalaman. "Imposible! Hindi maglalakad ang mga iyon ng kusa.
May nagnanakaw sa loob ng bahay na ito. Hiyaw ni Doña Carmela. Ang kanyang boses ay tila isang basag na kampana. Dito na ginamit ni Valeria ang kanyang sandata. Lumapit siya sa biyenan at kunwari ay inalalayan ito sa wheelchair. Mama, baka naman po inilipat ni David. Kasi po, noong isang gabi, nakita ko siyang may dalang mga malalaking kahon. Sabi niya ay maglilinis siya ng mga lumang gamit sa opisina niya para makahinga ang mga papeles sa bangko. Papeles sa bangko? Anong papeles? Agad na kumagat ang matanda sa pain. Ang pagiging protektado ni Doña Carmela sa yaman ng pamilya ay ang kanyang pinakamalaking kahinaan. Hindi ko po sigurado, Mama, pero parang marami po siyang binabasang mga sulat na may kulay pulang tatak. Akala ko po ay business lang niya iyon. Dagdag ni Valeria. Ang boses niya ay tila isang inosenteng bulong ngunit may dalang lason para sa tiwala ng matanda. Dahil sa hinala, hindi na nagtaka si Valeria nang makita niya si Doña Carmela na pilit na inililipat ang kanyang wheelchair patungo sa opisina ni David habang nasa trabaho ang anak. Mula sa anino ng pasilyo, pinanood ni Valeria ang matanda. Gamit ang duplicate na susi na sadyang iniwan ni Valeria sa isang madaling makitang lugar, pumasok ang biyenan sa silid. Sa loob ng opisina, sa ibabaw ng desk na sadyang hindi nilinis ni Valeria, nakalantad ang mga final demand letters mula sa iba't ibang bangko. Nakasulat doon ang mga banta ng foreclosure at ang mga utang ni David na hindi na nababayaran. Nakita rin ng matanda ang mga dokumento ng pagsasanla sa mga antigong kagamitan ng bahay. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay tila isang nagbabadyang pagsabog. Nang bumukas ang pinto ng mansyon at pumasok si David, sinalubong siya ng isang matinding sampal mula sa kanyang sariling ina. Ikaw, akala ko ba ay maayos ang takbo ng negosyo mo? Bakit isinasanla mo ang mga gamit na pamanang yaman ng pamilya natin? Ang hiyaw ni Doña Carmela ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Mama, sandali. I can explain. Para sa investment iyon, babalik din ang pera. Pilit na depensa ni David. Ang kanyang mukha ay naging pula sa tindi ng kahihiyan at galit. Anong investment? Pera ko yun. Ang dangal ng mga Soriano ang winawaldas mo. Pera ko rin to, Mama. Wala ka nang pakialam sa mga desisyon ko. Matanda ka na. Manahimik ka na lang sa wheelchair mo at hayaan mo akong ayusin ang gulo ko. Sigaw ni David. Ang kanyang boses ay puno ng kawalan ng respeto na kailanman ay hindi niya ipinakita sa ina. Sa labas ng pinto, nakaluhod si Valeria habang nagpupunas ng sahig. Ang kanyang mga balikat ay tila nayayanig sa pag-iyak, ngunit kung titingnan ng malapit, walang luha sa kanyang mga mata. Ang tunog ng pag-aaway ng mag-ina ay tila isang matamis na kanta sa kanyang pandinig. Ang bawat salita ni David na sumasaksak sa puso ng kanyang ina ay ang katarungang matagal na niyang hinihintay. Nakita ni Mang Luis si Valeria. Hindi nagsalita ang matanda. Kumuha lamang ito ng isa pang timba ng tubig at tahimik na tumango sa kanya. Isang golden moment ng pagkakaisa sa pagitan ng 2 taong matagal nang nagmamasid sa kadiliman. Dahil sa sobrang tindi ng emosyon at stress, biglang napahawak sa kanyang dibdib si Doña Carmela. Ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Mama! Mama! Ang boses ni David ay puno ng takot. Ngunit sa pagkakataong ito, tumingin ang matanda kay Valeria na nasa labas ng pinto. Tila humihingi ng tulong mula sa taong kailanman ay hindi niya itinuring na tao. Ang silid ni Doña Carmela ay nababalot ng amoy ng langis at mahina pang halimuyak ng mga bulaklak na tila nalalanta na rin sa paso. Ang matanda ay nakahiga. Ang kanyang mukha ay tila isang tuyong papel na puno ng mga linyang likha ng pait at takot. Hindi na siya ang reyna ng mansyon na nakatayo ng tuwid. Ngayon, siya ay isa na lamang mahinang anino na nakadepende sa kamay ng babaeng dati ay itinuturing niyang alipin. Dahan-dahang lumapit si Valeria, may dalang baso ng tubig at gamot.
Ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig ay tila isang maingat na sayaw. Alam niya ang takot sa mga mata ng biyenan, ang takot na baka ang sariling anak ay muling magtangkang kumuha ng kung ano ang natitira sa kanya. Mama, kailangan niyo pong uminom ng gamot, mahinang sabi ni Valeria. Inalalayan niya ang matanda na makaupo ng bahagya. Huwag na po kayong masyadong mag-isip. Nakita ko po ang mga papeles ni David. Kung hindi po natin ise-secure ang mga natitirang ari-arian niyo, baka makuha yon ng mga pinagkakautangan niya. Alam niyo naman si David, kapag desperado, hindi na siya nag-iisip. Ang panginginig ng kamay ni Doña Carmela ay tila hindi matigil. Tumingin siya kay Valeria. Ang kanyang boses ay tila isang mahinang kaluskos ng mga dahon. Ano ang dapat kong gawin? Ang aking mga alahas, ang lupain sa probinsya. Iyon na lang ang natitira sa akin. May kakilala po akong mapagkakatiwalaang abogado, si Attorney Renzo Cruz. Matagal na po siyang tumutulong sa mga pamilyang may ganitong problema. Maaari po nating ilipat ang mga assets nyo sa isang trust account na hindi magagalaw ni David nang walang pahintulot nyo. Para na rin po ito sa inyong proteksyon, Mama. Mungkahi ni Valeria. Ang boses niya ay puno ng pekeng katapatan. Dahil sa takot at kawalan ng ibang mapupuntahan, pumayag ang matanda. Sa tulong ni Attorney Renzo, palihim na naayos ang mga papeles sa loob mismo ng silid ni Doña Carmela habang si David ay abala sa pakikipag-away sa kanyang mga creditors sa telepono. Ang bawat lagda ng matanda ay tila isang pako sa kabaong ng pananalapi ni David. Sa ilalim ng kasunduan, si Valeria ang itinalagang tagapangalaga ng ilang mahahalagang assets upang masigurong hindi ito mawawaldas. Isang hapon, habang naglalakad si Valeria sa hardin, tumunog ang kanyang cellphone, isang tawag mula sa ospital sa probinsya. Ma'am Valeria, matagumpay po ang operasyon ni Tita Flor. Stable na po ang kanyang kondisyon at nagpapahinga na siya. Napatigil si Valeria sa gitna ng mga namumukadkad na rosas. Ang kanyang dibdib ay tila binalot ng isang mainit na kumot ng kaligayahan. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang muli ang kanyang sariling tibok ng puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asa. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang sarili, tila pinapasalamatan ng bawat dalangin na sa wakas ay dininig na. Ito ang kanyang golden moment, ang katotohanang ang kanyang pagdurusa ay nagbunga ng buhay para sa taong nagpalaki sa kanya. Ngunit ang katahimikan ng hapon ay binuwawag ng marahas na pagbukas ng pinto ng balkonahe. Lumabas si David. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang kanyang mukha ay kasing pula ng apoy. Nalaman na niya ang tungkol sa paglilipat ng mga pondo. Sinubukan niyang mag-withdraw mula sa account ni Doña Carmela, ngunit nalaman niyang naka-freeze na ito at nasa ilalim na ng legal na proteksyon. Valeria! Anong ginawa mo sa pera ni Mama? Sigaw ni David. Ang bawat hakbang niya pababa sa hagdan ng hardin ay tila isang pagyanig ng lupa. Bakit nakialam ka sa mga accounts? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan? Si Mama ang nagdesisyon yon, David. Gusto lang niyang protektahan ang natitira sa kanya. Kalmadong sagot ni Valeria. Nananatiling nakatayo ng tuwid sa gitna ng hardin. Nagsisinungaling ka. Alam kong may kinalaman ng abogadong yon na laging umaaligid sa iyo. Lumapit si David ng husto. Ang kanyang hininga ay mainit at puno ng galit. Nakita niya ang sasakyan ni Attorney Renzo na papasok pa lamang sa gate ng mansyon para ihatid ang mga huling dokumento. Ang selos at ang takot sa pagkawala ng pera ay naghalo sa mga mata ni David na tila mga namumulang baga sa dilim. Anong ginagawa niya rito? Niloloko mo ba ako, Valeria? Ginagamit mo ba ang pera ng pamilya ko para sa lalaking yan? Ang bawat salita na lumabas sa bibig ni Bianca sa loob ng madilim na opisina ni David ay tila isang hatol ng kamatayan na naglalakbay sa hangin. Wala na tayong ibang pagpipilian, David.
Naka-freeze ang lahat ng accounts. Ang tanging paraan para makuha ang 50 milyon ay ang tapusin na ang lahat ngayong gabi. Isang aksidente sa kusina. Isang gas leak habang nagluluto siya ng hapunan. Walang makakahalata. Iisipin ng lahat na kapabayaan niya dahil sa sobrang pagod. Sa kabilang panig ng mansyon, sa loob ng maliit na banyo, nakaupo si Valeria sa sahig, nakatitig sa screen ng kanyang cellphone. Ang bawat salitang naririnig niya mula sa hidden camera ay tila nagyayelong tubig na ibinubuhos sa kanyang likuran. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala ng isang paparating na pagsabog. Ang lalaking pinakasalan niya ay hindi na lamang nagnanakaw ng kanyang pera. Ngayon, binalak na nitong sunugin ang kanyang buong pagkatao. Agad na tinawagan ni Valeria si Attorney Renzo. Renzo, narinig ko ang lahat. Gagawin nila ito ngayong gabi. Magpapakawala sila ng gas sa kusina. Valeria, lumabas ka na riyan. Masyadong mapanganib. Ang boses ni Renzo ay puno ng matinding pag-aalala. Huwag mong itaya ang buhay mo para sa ebidensya. Tawagan na natin ang mga pulis. Hindi pa sapat ang naririnig natin, Renzo. Kailangan kong ipakita sa lahat kung anong klaseng halimaw siya. Matigas na sagot ni Valeria. Isang kakaibang tapang ang dahan-dahang namuo sa kanyang dibdib. Isang apoy na hindi kayang patayin ng anumang gas leak. Huwag kang mag-alala. May plano ako. Dalhin mo rito ang mga board members ng kumpanya at si Doña Carmela. Sabihin mo ay may mahalagang anunsyo tungkol sa mga assets ng pamilya. Nang makita ni Valeria sa monitor na lumabas na si David ng mansyon upang makipagkita kay Bianca at hintayin ang aksidente, mabilis siyang kumilos. Pumunta siya sa kusina. Nararamdaman niya ang amoy ng panganib, ang nakalalasong hangin na dahan-dahang kumakalat. Maingat niyang isinara ang valve ng gasol na sadyang niluwagan ni David. Ang bawat pag-ikot ng bakal na valve ay tila isang pagbawi ng kanyang sariling hininga. Binuksan niya ang lahat ng bintana upang pumasok ang sariwang hangin at mawala ang panganib. Pagkatapos, sinimulan niyang ihanda ang hapagkainan. Ngunit hindi ito para sa isang simpleng hapunan. Umakyat si Valeria sa kanyang silid. Tinitigan niya ang kanyang sarili sa salamin. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na siya ang babaeng may bakas ng bawang at uling sa muka. Inayos niya ang kanyang buhok ng maayos. Itinali ito ng mataas na nagpapakita ng kanyang matikas na leeg. Kinuha niya ang kanyang paboritong pulang lipstick. Isang kulay na matagal na niyang hindi ginagamit dahil sa takot na mapansin ni Doña Carmela. Ang bawat pahid ng pula sa kanyang mga labi ay tila isang paghahanda para sa isang digmaan. Siya ay maganda, siya ay matapang, at siya ay handang lumaban. Ito ang kanyang golden moment, ang pagtanggap sa kanyang bagong anyo bilang isang reynang handang bawiin ang kanyang kaharian. Dumating ang gabi. Ang mansyon ay maliwanag. Tila walang anumang masamang balak na nagaganap. Sa loob ng dining room, nakaupo si Doña Carmela sa kanyang wheelchair kasama ang 3 matatandang board members na mukhang naguguluhan kung bakit sila ipinatawag. Eksaktong 8:00 nang bumukas ang pinto ng mansyon. Pumasok si David. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis at ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Inasahan niya ang amoy ng usok, ang tunog ng mga bumbero at ang bangkay ng kanyang asawa. Ngunit sa halip, sinalubong siya ng isang maliwanag na sala at ang tunog ng mga kubyertos na dahan-dahang tumatama sa mga pinggan. Napatayo si Valeria mula sa dulo ng lamesa. Ang kanyang pulang lipstick ay kuminang sa ilalim ng chandelier at ang kanyang ngiti ay kasing lamig ng yelo. Welcome home, mahal. Akala mo ba ay may nagbabadyang sunog? Ang boses ni Valeria ay malambing, ngunit may taglay na talim na tila humihiwa sa hangin. Huwag kang mag-alala. Ligtas ang lahat. Nagluto ako ng espesyal na hapunan para sa ating lahat.
at para na rin sa katotohanang nais mong ilibing. Nanatiling nakatayo si David sa pintuan, tila nanigas sa kanyang kinatatayuan. Mabilis ang tibok ng kanyang puso habang nakatingin sa kanya ang mga board members at ang kanyang ina. Puno ng pagdududa ang kanilang mga mata. Sa labas ng mansyon, rinig ni Valeria ang paghinto ng sasakyan ni Bianca sa tapat ng gati. Lalong nagpapabigat sa tensyon ng sandaling iyon. Sumagi sa isip niya ang isang nakakatakot na posibilidad. Paano kung tuluyang mawala sa kontrol si David sa gitna ng kanyang desperasyon? Paano kung sa huling sandali ay gumawa siya ng isang desisyong hindi na mababawi? Sa katahimikan ng paligid, ang bawat segundo ay tila nakabiti sa pagitan ng takot at hindi tiyak na mangyayari. Ang bawat tunog ng kubyertos na tumatama sa porselanang pinggan sa loob ng dining room ay tila isang dahan-dahang pag-detonate ng isang bomba sa pandinig ni David. Nakatayo siya sa gilid ng lamesa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang polo ay basang-basa na ng malamig na pawis. Ang liwanag ng chandelier ay tila masyadong masakit sa kanyang mga mata. Inilalantad ang bawat bakas ng kanyang pagkakasala. Maupo ka, mahal. Huwag mong paghintayin ang mga bisita natin. Wika ni Valeria habang dahan-dahang hinihiwa ang karne sa kanyang pinggan. Ang bawat kilos niya ay puno ng grasya. Malayo sa imahe ng asawang dati ay nanginginig sa takot sa harap ni David. Pilit na umupo si David. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa mga board members na tahimik na nagmamasid. Tumayo si Valeria. Itinaas ang kanyang baso ng wine at tumingin ng diretso sa lahat. Gusto ko lang magpasalamat sa 10 taon ng pagsasama namin ni David. 10 taon ng sakripisyo, ng pagtitiis, at ng pananahimik. Ngunit ang gabi na ito ay hindi tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa katapatan. Ang katapatang akala natin ay naroroon, ngunit puno pala ng lason. Sa isang iglap, pinindot ni Valeria ang isang remote control. Ang malaking monitor sa pader na karaniwang ginagamit sa mga business presentations ni David ay biglang bumukas. Ngunit hindi mga graph o figures ang lumitaw. Ang bawat tao sa silid ay natahimik ng bumulaga. Ang malinaw na video ni David sa loob ng kanyang opisina. Maingat na nagbubuhos ng puting pulbos sa isang baso. Kasunod niyon ay ang audio ng pag-uusap nila ni Bianca tungkol sa planong pasabugin ng kusina at ang pagkita ng 50 milyong piso mula sa insurance ni Valeria. Ang tunog ng isang pilak na tinidor na nahulog mula sa kamay ni Doña Carmela at tumama sa sahig ay tila umalingaw-ngaw sa gitna ng katahimikan. Napahawak ang matanda sa kanyang dibdib, nanlalaki ang mga mata habang nakatitig sa screen, hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. David! Mahina ngunit nanginginig ang kanyang tinig. Ang sarili mong ina? Napahinto siya. Tila naghahanap ng lakas upang ipagpatuloy ang kanyang sasabihin. Halos napahamak mo siya dahil sa sarili mong hangarin. Ang bawat salita ay mabigat, puno ng sakit at pagkabigo. Habang ang buong silid ay nanatiling tahimik sa bigat ng katotohanang unti-unting lumilitaw. Hindi totoo yan. Peke ang video na yan. Niloloko kayo ng babaeng yan. Sigaw ni David, napatayo siya at hinampas ang lamesa hanggang sa tumalon ang mga kristal na baso. Sa tindi ng desperasyon, sumugod siya kay Valeria. Ang kanyang mga kamay ay nakaamba na, tila nais itong saktan. Ngunit bago pa siya makalapit, mabilis na humarang si Attorney Renzo. Isang malakas na tulak ang ginawa ni Renzo upang ilayo si David. Napaatras ang asawa hanggang sa tumama ang likod nito sa pader. Eksaktong sa sandaling iyon, ang malaking pinto ng mansyon ay bumukas at pumasok ang mga pulis. Kasabay niyon ay ang pagpasok ni Bianca, hinihingal at tila naguguluhan kung bakit hindi natuloy ang pagsabog na kanyang hinihintay. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ang malamig na bakal ng posas ay dahan-dahang isinuot sa kanyang mga kamay. Lumapit si Valeria kay David
na ngayon ay nakasalampak na sa sahig, wala ng lakas, at tila isang basang sisiw. Tinitigan niya ito nang may halong awa at pandidiri. Walang luha sa kanyang mga mata, tanging isang malamig na katarungan. Hindi ako ang pumatay sa iyo, David. Ang sarili mong anino, ang sarili mong kasakiman. Iyan ang pumatay sa lahat ng meron ka. Hayop ka, Valeria. Idadamay kita. Bianca, sabihin mo sa kanila, plano mo rin ito. Sigaw ni David habang pilit na kinakaladkad ng mga pulis papalabas. Ang boses niya ay puno ng gigil at pagsisisi na huli na para sa lahat. Si Bianca naman ay pilit na kumakawala. Sumisigaw ng mga pagtanggi habang isinasakay sila sa police car. Naiwan si Valeria sa gitna ng dining room. Ang kanyang pulang lipstick ay nananatiling matikas sa kanyang mga labi. Ang nakakabinging wangwang ng mga pulis ay uant-unting lumalayo. Iniwan ang mansyon sa isang katahimikang ngayon lamang naging payapa. Ang bawat rehas na bakal sa loob ng piitan ay tila mga malamig na daliri na sumasakal sa huling bahagi ng dangal ni David. Ang amoy ng pawis, ihi, at semento ay mabilis na pumalit sa bango ng kanyang mamahaling pabango. Nakaupo siya sa isang manipis na kutsyon. Ang kanyang mga kamay ay nakatali pa rin sa alaala ng mga posas na humila sa kanya papalayo sa kanyang marangyang buhay. Ang bawat sigaw ng ibang mga bilanggo ay tila mga demonyong nagtatawanan sa kanyang kinahantungan. Dahil sa bigat ng mga kasong attempted murder at insurance fraud, kasama na ang mga dokumentong inihanda ni Attorney Renzo, walang hukom ang nagbigay sa kanya ng pagkakataong makalaya sa pamamagitan ng piyansa. Si David Soriano, ang tinitingalang negosyante, ay isa na lamang numerong nakasulat sa isang maduming uniforme. Sa kabilang bahagi ng lungsod, hindi rin nakatakas si Bianca. Nahuli siya sa loob ng isang tago at madilim na pawn shop habang pilit na ibinibenta ang mga diamanteng alahas na binili ni David gamit ang pera ni Tita Flor. Ang bawat kinang ng diamante ay tila naging abo ng pumasok ang mga awtoridad. Sa tulong ng mabilis na aksyon ni Attorney Renzo, na-recover ang halos kabuuan ng 500,000 piso, ang perang dugtong buhay na ninakaw mula sa isang matandang naghihingalo. Habang nagaganap ang lahat ng ito, ang mansyon ng mga Soriano ay nababalot ng isang nakabibinging katahimikan. Si Doña Carmela ay nakaratay sa kanyang malawak na kama, ngunit wala na ang kanyang dating kapangyarihan. Ang matinding kahihiyan sa harap ng mga board members at ang pagkakaalam na ang sarili niyang anak, ang nagtangka sa kanyang buhay, ay naging sanhi ng isang malubhang stroke. Ang kalahati ng kanyang katawan ay paralisado, at ang kanyang boses na dating nagahari sa bahay ay naging isang mahina at hindi maintindihang ungol na lamang. Isang hapon, dinalaw ni Valeria si David sa kulungan. Hindi siya nagsuot ng magagarang damit. Simpleng puting blusa lamang ang kanyang suot, ngunit ang kanyang tindig ay puno ng kapayapaan. Sa likod ng makapal na salamin, tinitigan niya ang asawa. Wala na ang galit sa mga mata ni Valeria. Tanging isang malalim at malamig na katarungan. Dahan-dahan niyang inilaban ang isang folder at idiniit ito sa salamin. Ang mga salitang annulment papers ay tila isang huling hatol para kay David. "Pirirmahan mo ito, David! Hindi dahil sa galit ako, kundi dahil tapos na ang oras na pag-aari mo ang buhay ko," mahinang sabi ni Valeria. Ang kanyang boses ay kalmado. Walang panginginig. "Valeria, parang awa mo na. Ilabas mo ako rito. Mapapaliwanag ko ang lahat." Pagmamakaawa ni David, ang kanyang mga palad ay nakadikit sa salamin. Pilit na inaabot ang asawa. Sa halip na sumagot, may kinuha si Valeria na isa pang larawan mula sa kanyang bag. Ito ay ang larawan ni Tita Flor na nakaupo na sa isang garden, masigla at may ngiti sa mga labi pagkatapos ng kanyang operasyon. Ang perang ninakaw niyo ay nakabalik na sa dapat nitong kalagyan. Buhay ang tiyahin ko, David. At iyon ang pinakamalaking pagkatalo mo. Tumayo si Valeria at tumalikod. Hindi na nilingon ang mga pagsigaw
at paghagulgol ng lalaking minsang naging mundo niya. Ang bawat hakbang niya palabas ng presinto ay tila pagbawas ng bigat sa kanyang dibdib. Pag-uwi niya sa mansyon upang kunin ang kanyang mga huling gamit, pumasok siya sa silid ni Doña Carmela. Nakita niya ang biyanan na nakatingin sa kisame. Ang mga mata nito ay puno ng luha na dahan-dahang gumugulong sa kanyang kulubot na pisngi. Nang makita ng matanda si Valeria, pilit nitong iginalaw ang kanyang mga daliri. Tila may gustong sabihin, tila humihingi ng isang bagay na hindi na kailanman maibabalik ng yaman o posisyon. Ang tahimik na pagluha ng biyenan ay tila isang huling hininga ng isang naghihingalong kaharian. Pumasok si Valeria sa silid ni Doña Carmela nang walang pag-aalinlangan. Ang kanyang bawat hakbang sa makapal na alpombra ay tila isang marangal na martsa. Ang amoy ng mga gamot at ang matapang na amoy ng disinfectant ay tila mga anino ng sakit na bumabalot sa buong kwarto. Nakahiga ang matanda. Ang kalahati ng kanyang mukha ay tila naging bato na, habang ang kanyang mga mata ay pilit na gumagalaw, tila isang bilanggong naghahanap ng lagusan. Dahan-dahang lumapit si Valeria sa gilid ng kama. Hindi siya nagpakita ng galit at lalong hindi siya nagpakita ng panunuya. Sa halip, maingat niyang hinawakan ang dulo ng kumot at dahan-dahang itinaas ito upang takpan ang nangangatog na katawan ng biyenan. Ang simpleng pagkilos na yon ay hindi galing sa pag-ibig, kundi galing sa isang pusong nakahanap na ng sariling kapayapaan. Hindi po ako nandito para saktan kayo, Mama. Hindi ko po kayo papatayin o pahihirapan sa paraang ginawa niyo sa akin. Mahinang simula ni Valeria. Ang kanyang boses ay kalmado, tila isang hangin na dahan-dahang humahaplos sa mga dahon. Tinitigan niya ang mga mata ni Doña Carmela na ngayon ay puno ng luha ng pagsisisi at takot. Ang pumatay ay gawain ng mga duwag na katulad ni David. Ngunit ang hayaan kayong mabuhay sa loob ng malaking bahay na ito na punong-puno ng kahihiyan at ang katotohanang ang sarili ninyong gintong anak ang sumira sa inyong dangal. Iyan ang pinakamabigat na parusa na maaari kong ibigay. Ang bawat salita ni Valeria ay tila mga pako na isa-isang ibinabaon sa konsensya ng matanda. Dito kayo mananatili, Mama. Maririnig niyo ang bawat bulong ng mga kasambahay, ang bawat balita sa radyo tungkol sa inyong anak, at ang bawat alingaw-ngaw ng inyong sariling mga kasalanan sa mga pader na ito. Mamumuhay kayo sa gitna ng yaman na wala ng halaga. Tinawag ni Valeria si Mang Luis. Inabutan niya ang matanda ng isang makapal na sobre na naglalaman ng sapat na halaga para sa kanyang katapatan sa loob ng maraming taon. Mang Luis, kayo na po ang bahala rito. Siguraduhin niyo pong hindi siya magugutom, ngunit huwag niyo rin siyang hahayaang makalimot sa katotohanan. Tumango ang matanda nang may malalim na respeto, isang silent ally na sa wakas ay nakitang nakatayo ng matuwid ang babaeng dati ay nakayuko lamang. Pagkatapos ay pumasok si Valeria sa kanyang dating silid. Hindi niya binuksan ang kabinet na puno ng mga mamahaling damit at sapatos na ipinilit sa kanya ng mga Suryano. Sa halip, kinuha niya ang isang lumang maleta na dala niya noong unang beses siyang tumapak sa mansyong yon. Inilagay niya roon ang kanyang mga lumang blusa, ang kanyang paboritong apron na may bakas ng uling at ang rosaryo ni Tita Flor. Ang mga hiyas at diamante ay nanatili sa kanilang mga kahon, tila mga duming hindi niya nais hawakan. Bago siya lumabas, dumaan siya sa sala. Ang malaking piano ay tila isang piping saksi sa lahat ng dusa niya. Doon, sa ibabaw ng makinis na itim na kahoy, dahan-dahang hinubad ni Valeria ang kanyang wedding ring. Ang tunog ng gintong tumama sa kahoy ay tila isang huling tuldok sa isang mahabang pangungusap ng pagdurusa. Iniwan niya ito doon, kislap na walang kabuluhan sa gitna ng kadiliman. Binuksan ni Valeria ang malaking pinto ng mansyon. Sa labas, ang langit ay madilim at ang malakas na buhos ng ulan ay nagsimulang humampas sa semento.
Tila nagnanais na hugasan ang bawat bakas ng kasalanan sa bahay na yon. Ngunit sa gitna ng ulan, sa dulo ng mahabang driveway, ay may isang anino ng sasakyan na nakaparada. Isang lalaking nakapayong ang tahimik na naghihintay. Ang kanyang tindig ay tila isang matibay na haligi sa gitna ng bagyo. Isang malalim na buntong hininga ng kaluwagan ang kumawala sa mga labi ni Valeria. Ang bawat patak ng ulan na dumadampi sa kanyang balat ay tila isang pagbabasbas, isang palatandaan na sa wakas, siya ay malaya na. Ang bawat butil ng ulan na tumatama sa semento ay tila isang ritual ng paglilinis para kay Valeria. Sa bawat hakbang niya palayo sa mansyon, nararamdaman niya ang paggaan ng kanyang mga balikat, tila isa-isang tinatanggal ang mga mabibigat na kadena na pumulupot sa kanya sa loob ng 10 taon. Ang lamig ng gabi ay hindi na nakatatakot. Sa halip, ito ay tila isang sariwang hangin na bumabalot sa kanyang pagkatao. Huminto siya sa tapat ng sasakyan ni Attorney Renzo. Ang lalaki ay nakatayo doon, hawak ang isang malaking itim na payong-ong, tinitiyak na hindi mababasa ang babaeng matagal na niyang pinoprotektahan sa malayo. Walang salitang lumabas sa kanilang mga labi sa loob ng ilang sandali. Ang tanging naririnig ay ang ritmo ng ulan na tumatama sa tela ng payong at ang malayo at mahinang ugong ng mga sasakyan sa kalsada. Tapos na ang lahat, Valeria. Pwede ka nang huminga, mahinang sabi ni Renzo. Ang kanyang boses ay puno ng respeto at isang uri ng malasakit na hindi humihingi ng anumang kapalit. Pinagbuksan niya ng pinto ng sasakyan si Valeria. Isang simpleng galaw na nagpabuhos ng huling patak ng luha sa mga mata ng babae. Hindi luha ng sakit, kundi luha ng pasasalamat. Salamat, Renzo. Sa lahat, tugon ni Valeria habang dahan-dahang sumasakay. Habang umaandar ang sasakyan papalayo sa Marangyang subdibisyon, lumingon si Valeria sa bintana. Ang mga ilaw ng mansyon ng mga Soriano ay unti-unting lumiliit hanggang sa tuluyan na itong lamunin ng dilim at ulan. Sa kanyang isipan, ibinauna niya ang imahe ni David sa likod ng mga rehas at ang malungkot na anyo ni Doña Carmela sa kanyang wheelchair. Ang bahaging iyon ng kanyang buhay ay isa na lamang tuyong pahina sa isang aklat na hindi niya na muling bubuksan. Ang biyahe patungo sa probinsya ay mahaba at tahimik, ngunit ito ang uri ng katahimikan na hinahanap-hanap ni Valeria. Habang lumilipas ang mga oras, ang tanawin ng naglalakihang mga gusali sa Maynila ay dahan-dahang pinalitan ng mga anino ng malalaking puno at ang amoy ng basang lupa at sariwang damo. Ang bawat kilometrong nadaragdag ay tila isang lunas na nagpapahilom sa kanyang mga sugat. Nang sumikat ang araw, narating nila ang maliit na bahay sa dulo ng kalsada sa kanilang bayan. Doon, sa ilalim ng puno ng mangga, nakaupo si Tita Flor. Ang matanda ay masigla. May suot na makulay na duster at bakas sa kanyang mukha ang isang panibagong lakas. Nang makita ang sasakyan, dahan-dahang tumayo ang matanda. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Mabilis na bumaba si Valeria at tumakbo patungo sa kanyang tiyahin. Ang kanilang yakap ay mahigpit. Isang pagtatagpo ng dalawang pusong parehong nakaligtas sa daluyong ng buhay. Doon, sa init ng bisig ni Tita Flor, naramdaman ni Valeria ang totoong kahulugan ng salitang uwi. Wala nang takot sa lason, wala nang pangangailangang magpanggap, at wala nang utang na loob na kailangang bayaran ng sariling kaligayahan. Binuksan ni Valeria ang bintana ng kanyang lumang silid at hinayaan ang hangin na tangay ng kanyang buhok. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at dinama ang init ng sikat ng araw sa kanyang balat. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Ang kanyang puso ay hindi kumakaba sa takot. Siya ay buhay, siya ay buo, at siya ay malaya. Tumingin siya sa malayo, kung saan ang langit ay tila walang hanggan ng asul. Isang banayad na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting nagsasabing,
Handa na siyang sumulat ng isang bagong kwento kung saan siya na ang arkitekto ng kanyang sariling tadhana. 5 taon ang mabilis na lumipas, tila mga pahina ng isang aklat na nilayag ng hanging sariwa mula sa dagat. Ang bawat umaga sa bayan ng San Jose ay nagsisimula sa amoy ng bagong luto na tinapay, banilya at asukal na nagmumula sa bake shop na may nakasulat na pangalang Valeria's Haven. Wala na ang amoy ng bawang at uling na dati, ay tila naging bahagi na ng kanyang balat. Ngayon, ang tanging bakas sa kanyang mga kamay ay ang tamis ng tagumpay na siya mismo ang nagtanim at nagani. Nakatayo si Valeria sa likod ng counter, pinagmamasdan ng mga mamimili na masayang lumalabas at pumapasok sa kanyang munting kaharian. Ang kanyang muka ay hindi nakakikitaan ng bakas ng pagod o takot. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na sa kislap ng isang babaeng nakahanap ng kanyang totoong halaga. Sa isang sulok, nakaupo si Tita Flor, abala sa pag-aayos ng mga bulaklak sa bawat lamesa. Malakas at puno ng buhay pagkatapos ng maraming taon ng pakikipaglaban sa sakit. Isang hapon, habang nag-aayos si Valeria ng mga holding order, isang balita ang nakarating sa kanya mula sa Maynila. Isang maikling liham mula kay Mang Luis. Nabalitaan niya ang tahimik na pagpanaw ni Doña Carmela sa loob ng mansyon ng mga Soriano. Ang matanda ay pumanaw na nag-iisa sa gitna ng mga mamahaling kagamitan na kailanman ay hindi nagbigay sa kanya ng init o pagmamahal. Si David naman ay nananatili pa rin sa likod ng mga rehas, unti-unting kinakain ng pagsisisi at ng katotohanang wala na siyang babalikang yaman o pamilya. Dahan-dahang nagtungo si Valeria sa isang maliit na altar sa loob ng kanyang bahay. Nagtira siya ng isang sandali ng katahimikan at nag-alay ng isang maikling panalangin para sa kaluluwa ng biyenan. Hindi ito dahil sa nakalimutan na niya ang lahat ng dusa, kundi dahil sa wakas ay pinatawad na niya ang nakaraan. Pinatawad niya ang mga taong nanakit sa kanya, hindi dahil karapat-dapat sila sa kapatawaran, kundi dahil karapat-dapat siya sa isang pusong walang daladalang mabigat na puot. Iyon ang kanyang huling paglaya, ang bitawan ng huling hibla ng galit na nag-uugnay pa sa kanya sa pamilya Soriano. Ang marahang pagbukas ng pinto ng bake shop ay sinabayan ng tunog ng isang maliit na kampana. Pumasok si Attorney Renzo, dala ang isang baso ng paboritong kape ni Valeria. Sa loob ng 5 taon, nanatili siyang isang matibay na haligi, isang kaibigang naging sandigan, at isang lalaking nagpakita sa kanya na ang pag-ibig ay hindi kailangang maging isang sakripisyo ng sariling dangal. Ang kanilang ugnayan ay hindi mabilis o mapusok. Ito ay tila isang dahan-dahang pagbukadkad ng bulaklak, puno ng respeto at pag-unawa. Tapos na ang trabaho para sa araw na ito, Valeria. Oras na para magpahinga, nakangiting sabi ni Renzo. Ang haplos ng kanyang tingin ay puno ng init na tila isang yakap sa kaluluwa. Ang simpleng pag-abot ni Renzo ng kape at ang maingat na pagdampi ng kanilang mga daliri ay nagdulot ng isang matamis na kilig na matagal nang hindi naramdaman ni Valeria. Isang pag-ibig na nakabatay sa kalayaan, hindi sa pangangailangan. Sa paglubog ng araw sa abot-tanaw, habang nakatanaw si Valeria sa malawak na bukirin, isang mahalagang aral ang nananatili sa kanyang isipan. Ang pagpapakumbaba at pagtitiis ay mga katangiang kapuri-puri. Ngunit hindi ito dapat maging dahilan upang hayaan ang sarili na maabuso. Ang totoong lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa dami ng luhang kanyang kayang lunukin, kundi sa tapang niyang tumayo. Basagin ang mga tanikala at piliing mahalin muna ang kanyang sarili. Ang buhay ay tila isang pagluluto. Minsan ay may pait, minsan ay may asim, ngunit sa huli, tayo ang arkitekto ng sarili nating lasa. At para kay Valeria Monteverde, ang kanyang buhay sa wakas ay naging kasing tamis ng bawat tinapay na kanyang inihahanda
para sa mundong muling naging mabuti sa kanya.